Happy Lord's Day po sa bawat isa. At nasa final section na tayo ng Book of Galatians. And I must say, no, I must say what a great journey na mayroon tayo. Siguro bawasan yung gain. Oh, yung gain sa taas. Tapos yung volume na lang yung iangat. Ayan. Ayan. We started September 21, 2025 sa series na ito. Di ba no? Na-imagine nyo kung paano tayo dinala ng Panginoon sa puntong ito. Yung kanyang mapagpalang kamay, yung kanyang faithfulness. And here we are, nasa pagtatapos na po tayo ng aklat ng Galatia. Itong ating exhortation po ngayon. So, salamat sa Panginoon sa pag-sustain sa atin at salamat din, of course, sa inyong prayer. Sa final section na ito, gumawa si Pablo ng maikling summary ng buong liham upang ipaalala muli kung ano ang pangunahing issue kung bakit niya isinulat ang liham na ito sa mga taga-Galatia. Sinimula ni Pablo sa verse 11, sabi dito, see, ito ay naka-imperative mood. Ibig sabihin nun, behold, makinig kayo, eyes on me, focus, with large letters. Sa mga Jew, kapag meron silang gustong i-emphasize, it is either uulit-ulitin nila yung isang word. Sa atin, sa generation natin ngayon, no, kina-caps lock natin. So, hindi ko alam kung anong klaseng large letters ito. Sabi ng ibang mga commentators, large letter kasi daw impaired yung mata ni Pablo. Ang sa akin naman, since na ito ay naka-imperative, yung see, yung look, yung behold, ibig sabihin intentional yung kanyang writing na nilakihan niya talaga, not necessarily all caps, kasi naka-Greek naman sila doon. Pero yun, nilakihan niya itong portion na ito, itong 11 to 18, dahil ito na yung pinaka-final na warning and benediction niya sa church sa Galatia. Ito ay para i-communicate na siya mismo yung nagsulat. Kasi sabi niya, with my own handwriting, and number 2, of course, yung sincerity, na hindi niya lang basta ipinasulat ito sa kanyang secretary, or sa kanilang terminology is amanuensis. Large letters para makita ng malinaw. And perhaps we can only imagine na habang binabasa siguro ito ng isang tao sa kanilang congregation, itinataas siguro niya. See, tingnan nyo, malaki yung sulat ni Pablo. One way of saying na huwag ninyong palalampasin ang sasabihin ni Pablo ngayon. Ito ay para mabigyan ng urgency, bigat at mataas na pagpapahalaga ang kanyang mga sasabihin for the last time. Then sa verse 12, it is those who want to make a good showing in the flesh who would force you to be circumcised, and only in order that they may not be persecuted for the cross of Christ. Paul is saying, sinasabi ko ito gamit ang malalaking letra dahil ang mga taong gustong magmukhang mabuti sa paningin ng marami ay pinipilit kayong magpatuli para lamang hindi sila usigin dahil sa mensahe ng krus ni Kristo. Makikita natin ang ilang contrast sa verse 12, no? Yung outward appearance, yun yung kanilang priority, at hindi yung faithfulness sa cross. Approval sa mga tao, at hindi approval galing sa Diyos at suffering for the sake of Christ. At yung performance, para makahakot sila ng madaming akay, circumcision, at hindi para sa gospel truth. At sa verse 13, mas lalong hinayag ni Pablo ang hypocrisy ng mga Judaizing teachers or the Judaizers. Sinasabi ni Pablo na kahit ang mga nagtuturo ng circumcision ay hindi rin naman kayang tuparin o hindi nila sinusunod ang buong kautusan. Ipinipilit nila sa iba ang kanilang standard or yung canon na sila mismo ay hindi kayang sundin.
At sa verse din na ito, hinayag ni Pablo ang kanilang tunay na motive, tunay na laman ng kanilang puso, in order that they may boast in your flesh. Ibig sabihin, gusto lamang nilang gawing trophy ang mga Gentile believers sa Galatia. Hindi talaga sila tunay na concern sa spiritual welfare ng church. Ang gusto nila ay magkaroon lamang ng maipagmamalaki sa harap ng tao. At nangyayari din ito sa generation natin ngayon, no? Kapag ka, for example, mas marami kang kilala na mga may kapit sa mga matataas na posisyon, yun yung minsan i-front mo kapag mayroon, for example, kukuha ka ng requirements, ay kakilala ko si ganito. So, the same principle. So, they want to get as many Gentile proselytes as they can para makapagyabang sila. Tingnan ninyo kung ilan ang napasunod namin. Tingnan ninyo kung ilan yung naipabalik namin sa elementary principles or sa Jewish customs. Tingnan ninyo kung gaano kalakas ang aming impluensya. Ginagamit nila ang mga converts na ito para sa kanilang sariling reputation, prestige, at applause ng tao. Hindi si Kristo ang sentro, hindi ang purity ng gospel ang minamagnify, at mas lalo't higit hindi glory ng Diyos ang pinakamahalaga sa kanila. Ang sentro sa kanila ay ang kanilang imahe, kanilang impluensya, kanilang ministry success, quote-unquote, ministry, at ang kanilang acceptance sa religious community. Kaya sa verse 14, Paul emphasized the heart of the true biblical boasting. In contrast sa boasting ng mga Galatia. Sabi niya, huwag nawa mangyari sa akin na ipagmalaki ko ang anumang bagay bukod sa krus ng ating Panginoong Hesukristo. Sinasabi ni Pablo, ang kanyang desire, motibo, in contrast naman sa motibo ng mga Judaizing teachers. Ang contrast sa pagmamalaki sa laman at sa pagmamalaki sa krus. And so the purpose of our message for this morning ay upang maunawaan ng mas malalim ang cosmic effect ng krus ni Kristo sa mundo at ma-apply ang mga implikasyon nito sa ating buhay. Kaya pinamagatan ko po itong preaching na ito na A Whole New World. Yan ba yung third hymn din natin later? Hindi, no? So, A Whole New World. And so, the message for this morning, ang krus ni Kristo ang tumapos sa old world order at nagpasimula ng New World Order. By the way, yung term na New World Order, sobrang allergic. Dito ang mga KJVO. No, KJVO. Kasi nga, sa NIV, alam ko may translation doon, may salin doon, specifically yung phrase na yun, New World Order. Kaya marapat lamang na ang pundasyon ng lahat ng ating pagmamalaki ay ang krus ni Kristo lamang. Sa Ingles, the cross of Christ brought an end to the old world order and inaugurated the new world order. Therefore, it is only fitting that the foundation of all of our boasting should be the cross of Christ alone. Bagamat ipinagmamalaki ng mga Judaizers ang kanilang lumang sistema, old world system, ipinapakita ni Pablo na ito ay palubog na, gaya ng isang sunset. At ang bagong sistema naman, ang siyang sumisilang at sumisikat, gaya ng sunrise. And so for our 2 points this morning, number 1, the setting of the old world. Pangalawa, the dawning of the new world. Sa verse 14, sinasabi ni Pablo, but far be it from me to boast except in the cross of our Lord Jesus Christ, by which the world has been crucified to me, and I to the world. The cross to me, I to the world. Mahalagang maunawaan natin kung anong ibig sabihin ni Pablo dito sa salitang world. Bagamat ang Greek nito ay cosmos, hindi siya directly yung tinatawag nating gaze, no? Cosmos, hindi lang ito pero of course, hindi lang ito limited sa physical created world na nakikita natin sa ating paligid o yung earth. And to be faithful sa ating context sa book of Galatians, ang ginamit na term ni Pablo, makikita natin kung ano yung world na ito. Ginamit ito ni Pablo sa chapter 1 verse 4 ng book of Galatians.
Sabi niya doon, yung present evil age. Of course, dahil tayo ay nasa future na, di ba, nasa past, yung time nila Pablo, ang tawag nila doon ay present evil age. Dito, dapat maging faithful tayo, rightly dividing the word of truth, na yung present nila ay hindi present sa atin. Ibig sabihin tayo ay nasa future nila, therefore yung present evil age na yon is our past evil age. Okay, so maganda maging in place yon. Of course, dahil tayo ay nasa future nila, so ganun yung turing natin. And so, this world na tinutukoy ni Pablo sa time nila ay ang fallen world on downward sloping under Adam, ang mundo na tumalikod kay Kristo, tumalikod sa Diyos, ang mundo na pasama ng pasama under sa dominion ng kasalanan at nag-ooperate sa legalismo. Ang whole package ng Judaismo, mga kapatid, ay palaging equals sa legalismo. Pag sinabing Judaismo, equals legalismo. Ngunit sinabi ni Pablo na sa pamamagitan ng krus ni Kristo, the world has been, this present evil age has been crucified to me and I to the present evil age. Ano bang mayroon sa krus ni Kristo? Bakit ito ang ginamit ni Pablo to make his point? Sa Roman world, ang crucifixion ay isang public declaration na ang taong ipinako ay nahatulan, itinakwil at itinuring na kahiya-hiya at walang dangal. Yun yung naranasan ni Kristo. Siya ay pinako sa krus. Ito ay simbolo ng sukdulang kahinaan, kahihiyan at defeat, pagkatalo. At sa Jewish perspective naman, mas mabigat pa rito dahil ayon sa scripture mismo, ito ay kasumpa-sumpa. Cursed is he who is hanged on a tree. Kaya para sa parehong Roman at Jewish context, ang krus ay hindi simbolo or hindi badge of honor. You cannot be proud of the cross. Kapag ikaw ay nabubuhay doon sa kanilang present time at sasabihin mo, I boast in the cross of Christ, it is a very strange attitude para sa iyo na ipagmayabang yun dahil nga yun yung nature nun. Ito ay nakakadiri, nakakahiya, accursed. Ito ay nag-communicate ng sumpa. There's nothing to be proud of sa krus. Pero yun ang ginamit ni Pablo. Kaya pansinin natin mga kapatid, ang complete reversal ng ginawa ni Kristo. Ironically, ginamit ni Pablo mismo itong krus bilang argumento upang sabihin sa Galatian church na ang sumpa, kahihiyan, sari-saring paratang, judgment, condemnation at rejection ng mundong ito laban sa kanya ay patay na. At siya naman ay patay na rin dito. Wala nang anumang papuri ng tao sa lumang sistema ang kayang magkumbinsi kay Pablo para iwanan ang krus ni Kristo. At wala na ring judgment, hate, cursing, banta na siya ay papatayin, hate, condemnation ng present evil age nila ang kayang magpabagsak din kay Pablo. Para kay Pablo, ang krus ni Kristo ay sapat. Ang krus ni Kristo lang yung kanyang maipagmamayabang. At higit pa rito, mga kapatid, ang tunay talaga na nakatikim ng judgment, condemnation at covenantal rejection ay hindi si Pablo, kundi ang mismong old world order o yung old world system na mahal ng mga Judaizing teachers. Hindi nila ito maiwan nang mamroselyte sila ng mga Gentile believers sa Galatians. Ang present evil age ang nahatulan, ang lumang covenantal system ang nakatikim ng condemnation. Kaya ang condemnation, nadala ng lumang covenant order at ng legalistic system nito, ay wala ng sting at grip sa buhay ni Pablo dahil sa death blow na ginawa ng krus ni Kristo. And historically, nag-culminate ang pagbagsak ng old world system na ito
noong wasakin ng Diyos ang Jerusalem Temple noong AD 70 bilang covenantal judgment. This was prophesied by Christ in Matthew 24. Kung mapupuntahan natin sa ating mga Biblia, Matthew 24 verses 1 to 2. Jesus left the temple and was going away when his disciples came to point out to him the buildings of the temple. Siguro manghang-mangha yung mga disciples. Ang ganda talaga ng templo natin, no? Ang ganda-ganda talaga ng structure nito. But Jesus answered, "You see all of these? Do you not? Truly I say to you, there will not be left here one stone upon another that will not be thrown down." Kailan daw ito mangyayari? Sabi din sa Matthew 24 verse 34. Ito ay reiteration sa Matthew 23. Inulit lang ito ni Kristo. Same phrasing. Truly I say to you, this generation will not pass away until all these things take place. Or until all these things take place, this generation will not pass away. Mangyayari ito sa henerasyon natin. Itong pagwasak sa templo, itong pagguho sa templo, na walang matitirang batong nakatayo dyan, mawawasak yan sa henerasyon natin. At nangyayari po iyon noong AD 70. So ang punto natin sa first point ay ang krus ni Kristo ang nagpalubog sa old world system. Kasama na dito yung circumcision, yung sacrificial offering, at iba pang mga dietary laws. Therefore, bilang mga mananampalataya, tayo ay tumindig sa katotohanan na patay na ang prinsipyo ng legalismo sa ating buhay at huwag nang muling magpasakop sa sistemang ito or sa remnant ng present evil age. Tapos na yung present evil age nila, however, ito po ay meron pang remnant. Kung ang remnant ng present evil age ay palubog na rin sa ating pagkatao, marapat lamang na unti-unti na ring mamatay sa atin ang mga gawa sa laman at kasalanan sa pamamagitan ng patuloy na mortification of sin. Hindi na tayo dapat magpaakit sa kasalanan na mismong umalipin sa atin before, sapagkat tulad ng old world system, ang ating old self nagsimula na ring lumubog noong nag-break in ang ebanghelyo sa puso natin. So yun naman yung application natin. Ulitin ko lamang, hindi na tayo dapat magpaakit sa kasalanan na minsang umalipin sa atin sapagkat ang old world system ay lumubog na. Ito ay palubog na, marapat lang din na yung old self natin ay huwag na rin nating balikan. Dahil ito ay palubog na rin sa ating sanctification. Sa ating justification, ito ay patay na. Pero sa ating justification, ito ay patay na, pero sa ating sanctification, ito ay progressively palubog ng palubog. Pagkatapos sabihin ni Pablo na ang old world system ay na-crucify na sa pamamagitan ng krus ni Kristo, ngayon naman ay pinakita niya kung ano ang pumalit dito. Hindi natapos ang kwento sa paglubog ng present evil age dahil may bagong mundong isinilang. A whole new world. May bagong creation na nag-break in sa history sa pamamagitan ng krus ni Kristo. Sabi ni Pablo sa verse 15, neither circumcision counts for anything, nor uncircumcision. Ibig sabihin, sa paglubog ng old world, kasabay na rin ito ang paglubog ng covenantal significance ng circumcision. Dahil may mas dakilang realidad na dumating. At ang contrast na binigay ni Pablo ay ang new creation. Ang new creation. Nabanggit natin kanina ang complete reversal na ginawa ng krus ni Kristo. At kung babalikan natin ang nangyari sa Garden of Eden, makikita natin na may original na eschatology ang Diyos. May original na purpose ang Diyos. Bakit yan nilikha?
ang sanlibutang ito, sangkatauhang ito. Binigyan sina Adan at Eva ng Diyos ng utos na mag-exercise ng dominion sa lahat ng creation. Ang tao ang dapat mamuno sa ilalim ng paghahari ng Diyos. Ngunit ang nangyari, ito ay binaliktad ni Adan. Binaliktad niya yung kaayusan na ito. Sa halip na pamunuan ng creation, nagpasakop siya sa creature na tinatawag nating ahas. Siya ay na-dominate. Sa halip na manaig laban sa kasamaan, siya ay natalo nito. At dahil sa covenant failure ni Adan, pumasok ang kasalanan, korupsyon, sumpa at kamatayan sa mundong ito na umalipin sa buong sangkatauhan. Ngunit ang Diyos ay hindi talunan. After mag-fail ni Adan at Eva, ang Diyos ay hindi talunan. Hindi siya talunan sa sitwasyon na iyon. Mula pa lamang sa hardin, ipinangako na ng Diyos ang complete reconstruction ng history sa pamamagitan ng binhi ni Eva. Sa pamamagitan ng binhi ni Eva na dudurog sa ulo ng ahas. Ipinanganak siya sa sabsaban, and his name shall be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace, and of the increase of his government and of peace shall have no end. At kung nabigo si Adan bilang covenant head, si Kristo naman ang naging tapat at matagumpay na covenant head ng new creation, bagong sangkatauhan. Ang covenant failure ni Adan ay tinupad ni Kristo. Ang korupsyon na inani ni Adan ay ni-reverse ni Kristo. Ang sumpang dinala ni Adan ay binigyang solusyon at lunas ni Kristo. Kung sa old world, ang crucifixion ay simbolo ng pagkatalo kay Kristo naman, ito ay simbolo ng tagumpay. What seemed to be the world's most horrifying death, the greatest symbol of defeat, God, in His wisdom, has reversed and transformed that symbol into a symbol of victory for Christians. At ang pisikal at eternal na kamatayan na dinala ni Adan sa sangkatauhan ay tinalo at ni-reverse na rin ng ating Panginoong Jesucristo, turning it into a glorified and eternal life sa pamagitan ng kanyang krus at muling pagkabuhay. Kaya napakaganda ng contrast na sinabi ni Pablo sa pagitan ng circumcision at new creation. Dahil ang circumcision of the flesh na bahagi ng lumang covenant order ay tinupad at pinalitan na ng circumcision of the heart bilang biyaya ng new creation na itinatag ng krus ni Kristo. Kung dati, ang marka ng covenant membership ay circumcision of the flesh, ngayon naman ang tunay na marka ng bayan ng Diyos, the true Israel of God, ay ang circumcision of the heart bilang tanda na tayo ay kaisa kay Kristo. Therefore, if anyone is in Christ, sa Greek, wala talaga itong this person. Diretso yun. Therefore, if anyone is in Christ, the new creation. For the sake of English, therefore, if anyone is in Christ, this person or he is a new creation. Tingnan niyo ito mga kapatid. The old things of this person, the old things passed away. Behold, the new has come. Kaya sa verse 16, sabi ni Pablo, and as for all who walk by this rule, ibig sabihin kayong lumalakad sa canon, standard ng new covenant, dahil may standard din ang old covenant. Ano nga yun? Legalism. Therefore, those who walk by this rule, standard of the new covenant, in other words,
Mababasa natin sa chapter 5, those who walk by the Spirit, live by the Spirit, and keeping in step with the Spirit, sila lang ang nakatanggap ng benediction ni Pablo. Peace and mercy be upon them. And then inaddress sila ni Paul na Israel of God. At napakahalaga po ng phrase na Israel of God. Dahil ito ay deliberate contrast ni Pablo sa lumang covenant Israel ng Judaizers. Ibig sabihin, the Judaizers are not the true Israel of God. Sa Galatians 3, mababasa na kaagad natin doon, or Galatians 2 ata yun, na ang mga tunay na anak ni Abraham ay hindi sa pamagitan ng pagtutuli, kundi sa pamagitan ng pananampalataya. And so, tayo mga nagtitipon ngayon, we are the true Israel of God. Ang tunay na Israel, or pagiging Israel, pagiging bayan ng Diyos, ay hindi kailanman mula Genesis hanggang Revelation, hindi kailanman dahil sa laman, kundi sa virtue po ito palagi ng new creation. Ng new creation. And so, sa mga Judaizers, na matindi ang pagkapit sa legalistic old world order, hindi benediction ang natanggap nila kay Pablo, kundi kabaliktaran. Malediction. And so for our second point, ang krus ni Kristo ay hindi lamang nagdulot ng paglubog ng old world system, kundi itinatag din ito ang new world na may bago at higit na dakilang covenant order, kung saan ang tunay na bayan ng Diyos ay minamarkahan hindi sa laman, kundi sa pusong binago ng Diyos at lumalakad sa pananampalataya sa pamamagitan ng Espiritu. Ang marka ay sa puso. Kaya sa pagkakataong ito, nais kong kausapin ang mga wala pa kay Kristo. Narinig ninyo kanina na ang benediction ang natanggap ng mga believers sa Galatian Church. At napakasarap pakinggan ng benediction, no? Peace and mercy be upon them and upon the Israel of God. The grace of our Lord Jesus Christ be with your spirit. Amen. Ngunit kung ikaw ay wala pa kay Kristo at nagpapatuloy ka sa iyong kasalanan, ang kasalukuyang kalagayan ng iyong buhay ay nasa ilalim ng malediction ng Diyos. Sapagkat tulad ng Judaismo, ikaw rin ay nabubuhay sa ilalim ng legalismo sa old world system na may nakaabang na condemnation. At habang ikaw ay wala kay Kristo, wala kang tunay na kapayapaan sa Diyos. Wala kang grace. Wala kang mercy at nananatili ka sa ilalim ng sumpa at ng kasalanan. Ngunit narito ang mabuting balita sa iyo, kaibigan, ang parehong krus na humatol sa old world order na ito ay siya ring nagdala ng kapatawaran, biyaya at bagong buhay sa lahat ng magsisisi at sasampalataya kay Kristo. So ang tanong sa iyo, kaibigan, gusto mo ba talaga ng malediction ng Diyos or gusto mo ng kanyang benediction? Gusto mo ng kanyang blessings na bagong puso, kapatawaran at kapayapaan? Kung narinig mo or kung naririnig mo ang panawagan namin sa iyo ngayong umaga, ikaw ay magsisi sa iyong kasalanan at buong puso kang sumampalataya kay Kristo. Now, para naman sa atin, mga mananampalataya, ang kasalanan ng old world system or yung legalismo, ito yung nais kong bigyan ng emphasis ngayon sa sin to mortify. Sa pinaka-basic na idea nito, ang legalism ay ang paniniwala na sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti o pagsunod sa kautusan ng Diyos ay makakamit natin ang ating kaligtasan, ang ating regeneration, ang ating justification, at ang ating, of course, sanctification na ginagawa natin bilang basihan ng ating justification. Ganun po ang ginagawa ng mga Judaizers. No? They obey the law for the sake of
being right with God in their sanctification, and then yung kanilang sanctification, ganun pa rin. Sumusunod sila sa batas, ginagamit nila yung kanilang sanctification para sa kanilang justification. So still, it doesn't work. Para sa mga Kristiyano, of course, naligtas tayo unang-una sa regeneration. Binago yung puso natin. And then, nanampalataya tayo sa Diyos, tayo ay na-justified. At bilang bunga ng justification natin, sinusunod natin ang batas. Hindi upang ma-justify, kundi bilang mga na-justified na. So, you see the contrast. Okay, ngunit hindi lamang dito nagtatapos ang legalismo. Mayroon din itong iba't ibang expressions. Kabilang dito ang pag-iimbento ng moral laws na wala naman sa scripture. At pagkatapos ay ipinapatong mo ito sa ulo or ipinapataw mo ito sa iyong kapatid na para bang ito ay requirement ng kanyang kabanalan, maturity, o sukatan ng kanyang tunay na pananampalataya kay Kristo. Para mas maging concrete at mas lalo natin itong maunawaan sa practical na level. Halimbawa, mga kapatid, kapag mayroon tayong mga personal opinions, preferences, or suggestions, at gusto nating iyon ang masunod to the point na handa na nating itali ang budhi ng ating kapatid, to the point na handa na rin natin silang saktan dahil hindi tayo nagsasubmit sa kanilang preference, tayo ay nagiging legalist. Kapag ang personal standards natin ay itinataas natin na para bang batas na ito ng Diyos at hinuhusgahan natin ang spiritual condition at maturity ng ating kapatid base sa ating standard na ito, dahil hindi sila nagpapasakop sa standard natin, tayo po ay nagiging legalist din. Mahirap ito dahil nag-i-impute na tayo ng unnecessary guilt at burden sa kapatid. Kung maaalala natin, no, sa first few verses ng Galatians 6, we must be burden bearers. Pero kung tayo ay legalist, imbis na tayo ay burden bearer ng ating kapatid, tayo ay burden giver. Simply because hindi nasusunod ang ating man-made rules, preferences, standards. At ang effect ng legalism sa church, mga kapatid, ay disturbance ng conscience at mas malala pa dito yung heartaches sa pagitan ng magkakapatid dahil hindi tayo nagiging maingat sa ating mga ini-impose na bagay na wala namang malinaw na utos ng Diyos sa kanyang salita. Kaya kung mayroon man tayong nais i-impose sa ating kapatid, dapat ito ay malinaw na nakaugat sa salita ng Diyos, hindi lamang ayon or batay sa ating personal standards, preferences, traditions na nakaugalian natin dahil sa pagkakaiba natin ng pinanggalingan, kultura at henerasyon, or any man-made systems. Huwag nating iwaglit sa ating isipan, mga kapatid, na ang scripture ang ating ultimate standard ng ating conscience at hindi man-made laws and traditions. Kapag hindi scriptural ang principle, you cannot impose it. At ang ultimate danger ng sin of legalism na ito, kapag inilalagay natin ang ating mga sarili sa posisyon na para bang tayo ang ultimate authority ng kabanalan, imbis na ang Diyos at ang kanyang salita, ginagawa mismo natin ang ating mga sarili na Diyos, idols. Mga kapatid, paalala lamang sa atin na mahalaga sa Diyos ang ating mga conscience, ang ating budhi. Ang budhi ng bawat isa dahil siya lamang ang Panginoon nito. Walang makakaagaw niyan sa iyo. Diyos lang. Siya ang Diyos ng iyong conscience. At dahil ang legalism ay prinsipyo ng old world, ang gospel cure nito ay wala nang iba kundi yung cosmic effect ng krus ni Kristo that brought about the new creation and restoration of God's people through the Spirit. Para sa mga hinirang ng Diyos, ang new creation
ay ang restoration ng ating pagiging image bearer. Image bearer of God through Christ. Kung totoong patay na ang lumang sistema sa ating mga puso, marapat lamang na palubog na rin ang ating legalistic tendencies at pag-uugali. Dahil ang legalismo ay ugali ng old world. Ito ay ugali ng laman. Ito ay kalaban ng ebanghelyo. Ito ay kalaban ng new creation. Hindi tayo ginawang bago ng banal na Espiritu. Hindi tayo ginawang bago ni Hesus Kristo upang baguhin lamang partially ang ating sarili o ang ating buhay tapos iiwan natin yung ating legalistic attitude. Hindi, binago tayo as a whole. Kaya kung decisive tayong patayin ang ibang kasalanan natin, dapat pati ang legalismong pag-uugali ay patayin rin natin. Therefore, mga kapatid, sa inyong introspection, sa inyong self-examination, kailangan nating maging honest sa ating mga sarili. Kapag mayroon tayong nade-discern na tayo ay somehow, nagiging legalistic sa ating pag-uugali, naway balikan natin. Balikan natin itong realidad na ito. Na ikaw at ako ay binago na. Tayo ay new creation. Lumipas na yung dating ikaw. Doon nawa tayo manahan, doon tayo mag-take ng comfort. I-preach natin ito sa ating mga sarili, daily, pagising natin sa umaga, Panginoon, ako'y bago na. Hindi na ako yung lumang ako. Every time na uhulog ka sa kasalanan, i-preach mo ito sa iyong sarili, ako'y bago na. Habang pinagsisisihan mo yung kasalanan, Lord, ako'y bago na. Lumipas na yung dating ako. Gaya ng isang mainit na araw na sumisikat sa umaga, gaya ngayon, dapat ganito rin kainit ang pagtanggap natin sa ating mga sarili. Every time tayo ay gumigising na tayo ay new, created persons na ng ating Panginoong Jesucristo. Ephesians 2:10, because we are God's workmanship, created in Jesus Christ. Tandaan mo kapatid, tandaan natin ito, hindi lang tayo magically binago ng Diyos. Dahil sa totoo lang, kayang-kaya naman gawin ng Diyos yan, na magically, okay, si JP, baguhin na ng Diyos yung kanyang puso. Kaya naman gawin ng Diyos yon. Kung ang old creation nga nilikha sa pamamagitan ng salita, and God said, let there be light. And God said, and God said, and God said. Kung ang old creation ay nilikha sa pamamagitan ng salita, kakaibang ginawa ng Diyos upang itatag ang new creation. Hindi siya basta nagsalita. Hindi niya binulungan ang bawat tenga mo, ang bawat puso ng tao para maging bago ito. Alam niyo yung ginawa niya? Alam niyo yung ginawa ng Diyos? Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak to be trampled, to be murdered by the present evil age. And died the most horrifying death, the criminal's death para sa iyo at sa akin. At hindi tubig ang pinanglinis ng budhi mo, kapatid, kundi dugo ni Kristo. And so, in response, ano magiging response natin dito? We refuse to bind the conscience of our brethren through legalism, not merely for the sake of avoiding legalism itself, but for the sake of Christ, the author of our restoration into His image. Hindi tayo magiging legalist sa ating mga kapatid simply because we don't want to impose our preference on them. Hindi natin gagawin yon dahil alam natin na ang ating Panginoong Jesucristo, siya yung author ng ating pagbabago. Ako ay bago na at hindi ko na gagawin yon. Binago na ako ni Kristo. Kaya muli, balikan natin palagi ang krus ni Kristo na nagdulot ng restoration ng ating pagkatao. Naniniwala ako na kung araw-araw nating imimeditate ang realidad ng ating new creation kay Kristo,
sigurado ako mga kapatid, unti-unting mamamatay ang legalismo sa ating puso. Therefore, mga kapatid, let our reminders be our reminders only. Let our opinions sharpen one another, and let our suggestions remain suggestion na handa nating pag-usapan. Ganito tayo magpahalaga ng budhi ng bawat isa, dahil kung paanong mataas ang pagtingin ni Kristo sa budhi ng bawat isa na naririto, ganon din dapat yung pagtingin natin sa budhi ng ating mga kapatid. Sabi sa Galatians 6:17, "From now on, let no one cause me trouble, for I bear on my body the marks of Jesus." Ipinapakita ni Pablo rito na sa kanyang paglilingkod bilang apostol ni Kristo, siya ay talagang dumaan sa matinding pagsubok at pagdurusa alang-alang sa Ebanghelyo. Kung ating alalahanin, si Pablo po ay pinagbabato at iniwang halos patay na habang nagmi-ministry sa Listra. Ito isa sa mga city ng Galatian. Kaya parang sinasabi ni Pablo rito, no? And this is it. Sana malinaw na ang lahat. Nasa sulat, nasa liham na, nandito sa epistle ko ang katotohanan ng justification by faith. Paano nagiging anak ni Abraham ang isang tao? Ano ang tunay na Israel of God? Nandito na sa liham na ito. Therefore, panindigan ninyo at ipagtanggol ninyo at huwag na ninyo akong gambalain pa tungkol dito. At pagkatapos sabihin iyon, binigyan niya ng emphasis ang marka ng kanyang paglilingkod kay Kristo. In contrast sa marka ng Judaismo na takot sa persecution and suffering for the sake of truth. Parang sinasabi ni Pablo, no? If only you could see these scars that I have. Kasi ito ay liham kasi, no? If only you could see the scars I have. I am proud of these scars. I am proud of them because of the cross of Christ. I boast in my scars because of the cross of Christ. For the sake of the cross of Christ. Pinatunayan niya ang kanyang authenticity sa pamamagitan ng kanyang suffering for the sake of the gospel. Kaya para kay Pablo, ang tunay na marka ng pagiging lingkod ni Kristo ay hindi fleshly boasting, kundi faithful endurance in suffering for the cross. And of course, mga kapatid, no, iba yung time ni Paul, iba yung time natin. At dito nahuhulog ang maraming mga churches, yung pag-romanticize ng suffering. At dahil hindi natin niro-romanticize ang suffering, of course, hindi natin ito hahanapin. Na para bang kulang tayo. Yung church natin kulang sa suffering. Siguro, hindi tayo tunay na mananampalataya. Kaya, gagawin natin, sige, hanap tayong suffering. No? Itong building na ito na pinapahiram sa atin, ito ay malaking blessings na sa atin. And of course, and that is why, hindi rin natin kailangan maranasan equally yung hirap na naranasan nila Pablo para masabi natin totoong lingkod tayo ni Kristo. Hindi natin kailangan malatigo, hindi natin kailangan mabato habang nag-street preaching tayo. Para lang masabi natin, see mga kapatid, no? I have scars. Although kapag nangyari yun providentially, di ba? Handa rin tayong harapin yun. Dahil hindi rin naman tayo anti-suffering. At dito na misrepresent ang mga post-millennialist. Hindi tayo anti-suffering because, yes, while may remnant pa ang sins, mayroon pa talagang suffering sa buhay na ito. Pagkakaroon ng sakit, suffering. Masakit na panganganak, that's suffering. Pero ito ay mas magaan na compared sa time nila Pablo, first century Christians, no? It would be pride if nais nating higitan yung suffering na naranasan ng mga first century Christians. Kaya nga hindi tayo nagpapapako din sa krus, no?
So, iba na yung time natin ngayon. Mas magaan, may internet na tayo, ang dami ng benefits sa ating time dahil ito po ang cosmic effect ng new created world na patuloy na nag-expand, patuloy na lumalaki, at patuloy na gumaganda. At palubog na rin ang remnants ng present evil age nila. Yung nararanasan natin no na ang tawag dito ng mga suffering, yung mga kasalanan na na-experience natin, ito po ay remnants ng present evil age. Ito ay totally palubog na. At patuloy namang sumisikat yung new creation na itinatag ng ating Panginoong Hesukristo. At nabubuhay na tayo ngayon sa mas peaceful na kalagayan kung saan hindi na tayo pinupugutan ng ulo o hayagang inuusig ng ating pamahalaan every time sinasabi natin ang katagang Christ is Lord and King. Sa time nila, okay lang na sabihin mong Jesus is God. Bakit? Ina-affirm naman nila yung yung multiplicity ng Diyos. Na-affirm naman nila yun, pagiging polytheistic. So okay lang yan, Jesus is God. That's fine. Pero ang sabihin mong Christ is King, Christ is Lord, yun ang delikado sa time nila. How about sa ating panahon ngayon? And can we still say na despite sa ganitong kagaan na freedom na mayroon tayo ngayon in Christ, na kaya natin sambitin sa ating mga labi, Christ is King, wherever we are. Can we still say that the world is getting worse? We would be lying. We would be lying. So ito yung cosmic effect. Tinatanggap ba natin yung cosmic effect ng new creation na itinatag ni Kristo? Kaya kung totoo yon para sa ating application, na huwag na rin nating i-persecute wag nating i-persecute ang isa't isa sa pamamagitan ng ating mga legalistic na pag-uugali. Sa halip, ipakita natin ang marka, gaya ni Pablo, ipakita natin ang marka ng tunay na paglilingkod kay Kristo sa pamamagitan ng ating pag-ibig sa isa't isa, pagtitiis sa isa't isa, at pagpapakumbabang paglilingkod sa bawat isa. Sa halip na i-meditate natin na ang mga kapatiran dapat ang palaging mag-adjust sa ating behavior at preferences, mga kapatid, i-reverse natin itong kaisipan na ito. Iangkop natin sa prinsipyo ng new creation. Imbis na yun yung isipin natin, no, na dapat si kapatid mag-adjust sa akin kasi ganito ako. Sa halip na yun yung i-meditate natin, let us meditate on how we ourselves can adjust our behavior for the sake of our brothers in love and in service. Ang behavior ko pala ang dapat mag-adjust para sa aking kapatid. Ako pala ang dapat mag-accommodate. Ako pala ang dapat na maghahanap ng opportunity para matulungan at ma-accommodate at makapaglingkod sa kanila. Ito ang bunga ng new creation, nag-uumapaw na pag-ibig sa bawat isa, gaya ng pag-ibig ni Kristo sa atin. Paano ba tayo in-accommodate ni Kristo? Paano ba naglingkod si Kristo sa atin? Tayo ba yung nag-adjust kay Kristo? God became man and died on our behalf. So, sino tayo para mag-demand ng bawat kapatid natin should adjust for us? No, I refuse. Ako ang dapat mag-adjust para sa inyo. Tayo ay mag-a-adjust sa isa't isa. Kabilang challenge, bilang pangwakas na rin, nais ko lamang bigyan ng hamon ng bawat isa sa atin corporately bilang mga taong nabubuhay sa new creation, this whole new world na itinatag ni Kristo. Naniniwala ba talaga tayo
Napalipas na ang old world system? Naniniwala ba talaga tayo na defeated na si Satan? Naniniwala ba talaga tayo na si Kristo ay matagumpay? Naniniwala ba tayo na ang kanyang kingdom, ang new creation, ay patuloy na lumalaganap? Naniniwala ba talaga tayo sa cosmic effect ng krus ni Kristo at ng kanyang muling pagkabuhay? Kung gayon mga kapatid, huwag tayong mamuhay na parang ang kasamaan ang mananalo sa ating tahanan. Ang kasamaan ay ang mananalo kung saan man tayo dalhin, ang kasamaan ay mananalo sa mundong ito. Ang krus ni Kristo ay hindi lamang nagligtas ng ilang mga kaluluwa, tinamaan at naapektuhan nito ang buong daloy ng kasaysayan. Kaya huwag tayong mamuhay na parang talo ang ebanghelyo. Ang krus ni Kristo ay matagumpay. Ang old world system ay pinalubog na niya. Ang new creation ay sumikat na. At ang kaharian ni Kristo ay patuloy na sumusulong sa bawat nasyon at sa bawat henerasyon. Kaya bilang mga taong naniniwala dito sa tagumpay ni Kristo, mamumuhay tayo ng may pag-asa, may pananampalataya. I believe may totoong pananampalataya at pag-asa. Sikapin natin primarily maging equipped sa Christian worldview. Maging equipped primarily sa Christian worldview at hindi sa worldly ideologies na salungat sa prinsipyo ng new creation. Maging motivated tayo na ikatikise ang ating mga anak at ihanda sila na ma-anchor ang kanilang future, vocation o trabaho angkop sa ating post-millennial hope. Huwag nating palakihin ang susunod na henerasyon na parang paatras ang takbo ng kasaysayan. Palakihin natin sila na naniniwalang si Kristo ay tunay na hari. Palakihin natin sila na kaya din nilang sambitin sa kanilang mga labi wherever they are that Christ is the King of this world. At tayong mga matatandang nagpasimula sa Heaven on Earth Reformed Baptist Fellowship naway maging patabang lupa tayo ng mga susunod na henerasyon upang sila naman ay lumaking isang matibay na puno na may maraming bunga. At mula sa kanilang bunga, marami pang tao ang kakain nito. Marami pang tao ang makikinabang. At lalo hanggang sa sila din naman ay magiging patabang lupa ng mga susunod na saling lahi nila. At magpapatuloy po ang cycle na ito na ating sinimulan hanggang sa huli. Hanggang sa muli tayong magkikita-kita na may totally restored and incorruptible bodies, nakikinig sa mga testimonies at kwento ng katapatan ng Diyos sa mga henerasyon na sumunod sa atin. Ang buong creation ay tuluyang magpapasailalim ng paghahari ng ating Panginoong Hesukristo. Can you imagine na magkikita-kita tayo sa consummation na may mga bagong katawan na at tatanungin natin yung, for example, yung kaapu-apuhan ni Joash, anong mga challenges na hinarap ninyo? Nung kayo ay isinusulong naman ninyo ang paghahari ni Kristo. Can you even imagine how wonderful that conversation can be? Kaya naman mga kapatid, lahat ng success na ito, na nakikita na natin sa future, no? Lahat ng success na ito ng Ebanghelyo sa ating sarili, sa tahanan, sa ating mga anak, kapatid, sa trabaho at sa paaralan, lahat ng ito ay ipagmalaki lamang natin sa krus ni Kristo na nagtatag ng new creation. Sa Diyos ang papuri. Tayo po ay manalangin.